Ano pa rin yung email? Topic. Okay, our topic po sa gabing ito ay Biblical Diversity Learning. Ayan. So, yan po ang ating pag-aaralan sa gabing ito. Ayan. So, nung nakaraan po, ang ating mga napag-aralan is the short story about biblical education, the biblical and theological foundations, foundation for children ministry. So, understanding the role of children in the Bible, the 5 significant roles of children of the Bible. Number two, the theological principles guiding children's ministry. The 7 biblical principles in guiding children ministry in the church. At yung number 3 po is yung cultivating a biblical worldview in children. There are 10 practical steps how to intentionally cultivate in biblical worldview. So, sa mga nanood po ulit sa ating live stream o yung mga hindi natin nakasama sa ganitong oras ng ating pag-aaral, nawa ay may natutunan po kayo. So sa panahon na yan na ating pagtuturo. So, ako man na nagturo nung panahon na yan ay natuwa din ako talaga. Parang ang daming naituro sa akin o nagbalik tanaw, o 'di ba, na mas marami pang dapat pag-ibihin. Okay. Napag-aralan natin o ngayon ay pag-aaralan natin ang the age appropriate teaching and learning. Okay, so there should be an appropriate way of teaching para makuha din nila yung learning, di ba? Kasi kung wala tayong appropriate na way na teaching sa mga bata, mas mahirap para sa kanila ang matuto. Pero siguro kung if we have an appropriate teaching, mas mapapadali sa kanila ang matuto sila. Yan. So ito nga yung sinasabi natin kanina, there are biblical diversity learning. So number 1 is recognizing and addressing developmental stages. So meron tayong mga different age groups of children. So meron tayong six differences of children ministry and small and big churches. So dito natin makikita na itong mga pag-aaralan natin ay applicable to small and big churches. So baka sabihin ninyo na baka hindi ito applicable sa akin kasi maliit lang yung handle ko ng mga kids, o it's either naman na maybe it's not yet appropriate for me kasi I have malaki na yung hinahawakan ko. So, dito natin mapag-aaralan kung ano yung mga bagay-bagay na yon. So, number 2, effective teaching methods and strategies for different age groups, ages, and stages. Yan. So, different age, different stage. Diba? So, mahirap yung different ages yung kasama mo, tapos iisang stage lang yung nakikita mo sa kanila. As a teacher, kailangan ma-realize natin na iba't iba ang kanilang edad at iba't iba rin yung stage na dapat maabot nila o pinahakbangan nila. Diba? So, meron ditong strategies of teaching children in different age groups. Ayan. Siyempre, age groups, yung mga 6 to 8, 6 to 9, magkakasama sila. Yan, diba? Number 3, selecting and evaluating curriculum and resources. So there are 5 types of Sunday school curriculum. Okay. So next po tayo. Yan. So dito na po tayo sa number 1. So hoping everybody is ready na po sa ating pag-aaral ngayong gabi. So number 1, recognizing and addressing developmental stages. So ito po yung the different age groups of children. So today, we will explore the importance of understanding these age groups and how it impacts our ministry to the young members of our church. So take note for this, the young members, di ba? So they are part of the members of the church. Yan, di ba? Kaya
and how it impacts our ministry to the young members of our church community. As we all know, children are a vital part of our congregation. Their spiritual growth and developmental are of great significance in nurturing their faith and fostering their love for God. However, ministering to children isn't a one-size-fits-all approach. Just like adults, they have unique needs and perspectives that should be addressed in a manner tailored to their specific age range. Let us look first this different generation you could see inside the church. Okay, so dito po, kailangan malaman natin na ang mga bata na ating tinuturuan ay miyembro ng church. They are part of the community. At meron tayong inaasahan na paglagong espiritual sa kanila, na kailangan ito ay lumalago, may kalakip sa kanilang paglagong sa kanilang pananampalataya, maalagaan ang pag-ibig nila para sa Panginoon. At habang nagmi-minister tayo sa mga bata, dapat ma-realize din natin na this teaching is fit for everybody. Parang we are saying like that, no? Na parang pag nagtuturo tayo na the way I teach the children, parang okay na to sa ganito, para sa kanila na tong lahat. So, dapat pala hindi ganon. Ma-realize natin na kailangan merong iba't ibang pag-approach sa mga bata. Depende sa kanilang edad. Katulad din sa mga adult, syempre kung paano tayo nakikipag-usap sa kanila, pag nakikipag-usap tayo sa mga may mga adult na kailangan bold kang magsalita, di ba? Meron namang mga adult na kailangan malumanay ka magsalita sa kanila. May mga adult na kapag dinadaan mo sa biro, mas naiintindihan nila. May mga adult naman na kapag seryoso ang usapan, mas naiintindihan nila. So tayo as a pastor, sometimes, and as a teacher, everybody is a teacher here also, di ba? Even sa yung mga kapatid, sa yung mga anak, parang nalalaman mo yun na iba-iba pala ang approach sa mga tao. Just like adults and even to children, kailangan ma-realize natin na kailangan pala iba-ibang approach ko sa mga batang tinuturuan ko. Itong batang ito, ganito ang ugali niya. Sa tingin nyo ba dapat ang batang mag-a-adjust sa atin? Diba? As a teacher, kailangan tayo ang mag-a-adjust sa kanila. Kung kailangan ikaw ang bumaba para ikaw ay maintindihan nila, hindi sometimes kailangan sila ang adjust umangat para maintindihan kanila. Kasi ang lagi kong iniisip, ang totoong matalino, sila ang mag-a-adjust sa mga hindi pa nakaka-grasp nakakakuha ng tinuturo niya para matutunan at maintindihan ng tinuturuan niya. Diba? Hindi kailangan yung tinuturuan mong mag-a-adjust para maintindihan nila yung tinuturo mo sa kanila. At yun yung para din sa mga bata. So, tignan natin yung mga different generation na makikita natin inside the church. Okay. So, ito yung parang nadaanan natin to nung nakaraan sa ating pag-aaralan. Sa ating pag-aaral nung nakaraan, the different Christian generation. So, meron tayo dito yung age 70 plus, they are the builders. For sure, they are builders. Ito yung mga 70 plus, sila yung nakabuild na ng family, nakabuild na ng company, nakabuild na ng business. They have built their personality na. Diba? Sila yung tinatawag na a silent generation. Ibig sabihin parang ayaw na nilang magsalita. Ayaw na nilang magsalita na may mapatunayan sa kanila na sometimes kasi ang tao nagsasalita para may ipakitang may napatunayan sila. But this age, parang hindi na nila kailangang magsalita para lang sabihin na ito na ang napatunayan ko. Diba? Minsan lang naririnig natin yung mga 70 plus na mga granny, mga lolo, nagkukwento lang sila sa mga nakaraan nila, yung mga history, yan. Sila yung ganun naman sila. So age 51 to 69, they are the baby boomers. Okay. What do you call by that? The baby boomers, diba? Doon na Nikita. The baby boomers, the 51 to 69, sila yung talagang kumita financially, di ba? Nag-boom sa material after ng World War. Diba?
So talagang naging resilient sila. Diba? Kasi sometimes kapag may pinagdaanan tayong paghihirap, parang ano ka na wala ka ng strength to carry on. Parang ayaw mo nang tumayo. But this generation, the baby boomers, they are so resilient. Talagang tumayo sila behind the situation at nag-boom sila. So the age 36 to 50, ito yung mga Generation X. Sila ata ang mga millennial. Oo, millennial. May mga batang 90s ba yon? 36 to 50? Ako, 80 ako. So age 21 to 35, ito yung mga Generation Y. Sila yung talagang naka-focus sa career, naka-focus sa sa magandang future, sila yung nag-focus sa kanilang pag-aaral. Dito naman sa age 6 to 20, ito yung mga Generation Z. Ito naman yung medyo radical ang kanilang mga thinking. Nakapokus pa rin sa career. Kapag nag-focus sila sa career, ay talagang focus sila sa career. Pero once na parang bumitaw sila sa career, talagang bibitaw sila. Ayan, medyo radical yung kanilang thinking, itong Generation Z. Kapag gusto nila, gustong-gusto nila, pag ayaw nila, ayaw nila. Yan, mga Generation Z. Okay. Next, itong mga age under 6, yung mga ano nga ngayon, grade 7, sila na yung mga edad ngayon. They are the Generation Alpha. So, ito nga yung generation na medyo talagang bright ang kanilang kaalaman pagdating technical, sa mga iba't ibang mga bagay, ang dami nilang alam. Yan. So, ngayon nga, sa generation na yan yung may mga AI na. Diba? Artificial intelligence, na mga nababasa natin, napapanood natin, you can search everything on Google. Diba? Pwede mo nang mahanap lahat. Ita-type mo lang, malalaman mo na kung anong story. Yun. So, ito yung generation na alpha. So, okay. So, that's the different generation. Okay, next po tayo. It's so hard to read it. Ayan. So, ito na po yung mga na-highlights din natin nung nakaraan, di ba? Nabasa din natin na syempre iba't ibang generation mula sa ito yung naunang generation, pag nagsalita sila, iba-iba, di ba? Itong generation 55 to 72, di ba? Yung mga cool, peace. Yan. Tapos ang 40 to 54, sila yung mahilig sa dude. Yan. At ayan, yung mga, tapos yung mga sa 25 to 39, sila yung mahilig sa funky, what's up, ayan. Age 10 to 24, sila yung mahilig sa fam, slay, mga ganyan. Tapos under 10, sila naman yung mga, ito na talaga yung the generation that you can understand. Kunyari, kung kayo ay may mga anak sa Generation Alpha, pag makikita niyo yung mga messenger nila, talagang you really, can't understand yung mga, paano sila makipag-usap sa kachat nila. Yan yung mga ganyan, OOF, RN, IDRC, diba, lit, pinag-aaralan ko rin yung lit nun nakalimutan ko lang siya. So, kailangan talaga mag-research ka sa Generation Alpha. So, noon, ang mga sasakyan ay sikat ay Model Ford, hanggang sa naging Mustang, hanggang sa, what's this one? Holden, Commodore, naging Toyota, naging Tesla, model, tapos naging autonomous vehicles, diba? Yung mga iconic cars, and then the iconic toys naman dati. Tignan niyo yung diversity ng mula sa mga bagay, sa mga sasakyan, di ba? Dati pag may roller skates ka, ito, to, mula galing sa sikat na pamilya to. Ganyan kasi noon di ba? Pag marunong ka mag-roller skates, may mga roller skates ka, yan yung mga pinapadala galing sa abroad ng mga mayayaman. Yan, ganyan, stage. Tapos ito mga frisbee, yan yung mga nilalaro din nila noon. Hanggang sa naging Rubik Cube na, naging handy na. Ang dami noon, parang
mahilig sila sa ganyan hanggang sa naging bike, ang daming mga naging bikers. Yan, generation ko kasi yan eh. Hanggang sa sumunod na generation naman, yung naging mga folding scooter na lang. Nag-elevate yung mga maging sa mga laruan. Tapos naging spinner, hanggang ngayon sikat pa rin yung spinner na yan. Dito naman sa music, dati mahilig ang mga tao na mag-record player, hanggang sa naging cassette, hanggang naging Walkman. Noon, pag may Walkman ka na, parang you're so cool na, di ba? May headset ka. Tapos naging iPad, napakaliit, napaka-handy. Ano na yun noon, pag nasabi yung iPad, oy, that's nice and that's cool. Hanggang naging ngayon, Spotify na, 'di ba? Pag gusto mo na mga songs, nandiyan na sa Spotify. Ngayon, ano na, everybody can have music na. Meron na tayong mga smart speakers na ibu-bluetooth mo na lang. Tapos mga maliliit na speaker pero sobrang lalakas ng mga tunog. 'Di ba? So meron din tayo dati noon, ang ating leadership style is controlling. 'Di ba? The leader is the one who controls everything. Hanggang sa sumunod na mga generation, ganun pa rin. The leader is controlling and directing, di ba? And then hanggang sa dumating yung sumunod na generation naman, naging coordinating kasi parang na-realize nila, it's not good na you control everybody and you control everything, you direct everything, kailangan coordinating din, di ba? You coordinate to everybody, that's nice din, di ba? Hanggang sa sumunod na generation, sa Generation Y, nalaman nila na mas maganda pala na bababa tayo and then we will guide yung mga taong nasa paligid natin. Mas maganda yung parang gina-guide natin sila, mas natuturuan natin sila. Tapos sa Generation Z, kaya medyo mas naging mga career-oriented yung mga Generation Z. Kasi naging empowering na sila. The leaders knows how to empower, the leaders know how to encourage, di ba? Pero mas maganda nung nandito na sa Generation Alpha. Bakit naging inspiring? Kasi they can see everything. Pag nag-search sila sa Google, itinype nila yung tao na ito, ano yung naabot ng taong ito, ano siya dati, malalaman na nila. And then, marirealize din ng mga leaders talaga na sa pamagitan ng buhay nila, it's easy for them to inspire. Yan. So noon, sa builders, ang mga ideal leader ay commander, di ba? Lahat ng karapatan ay sa akin. Lahat ng mga leader, ganyan noon sa builders. All rights is for me alone. Diba? Tapos naman yung mga baby boomers, dahil naging material sila, magaling nag-success sila materially, sila yung mga thinker. Mga critical thinker sila. Siyempre, dahil galing sila sa World War, naging resilient sila, nag-isip sila ng mga bagay na kung paano pa sila makakapag-survive. So talagang naging radical yung kanilang mind. Diba? They are the thinker. And then ito namang Generation X, sila ang naman ay doer. Sometimes, ang weakness ng mga taong matatalino is yung magaling silang mag-isip pero hindi nila alam i-project. Hindi nila alam i-gawin, di ba? Pero yung Generation X, sila ang doer, di ba? Talagang malakas ang kanilang tingin sa kanilang sarili, malakas ang kanilang loob, na kaya ko to, kahit gaano kahirap, I can do this, di ba? Yayaman din ako. Yan, talagang, itong mga Generation X, alam nyo, medyo talaga malalakas ang kanilang katawan kasi wala pang masyadong mga preservatives ang kanilang mga kinakain, di ba? Kaya talagang more on, sila, exercise, di ba? Talagang sila, talagang more on motor skills. Yeah. So sa Generation Y naman, ang mga leader ay naging supporter. Diba? So nagsusupport sila. And then sa Generation Z, ito yung mga collaborator. Nakikipag-collaborate sila, tumutulong sila, sumasama sila sa mga dapat gawin, hindi lang sila nagtotalk, hindi lang sila gumagawa, pero they are working together. Yan. Like this one, the Generation Alpha, the co-creator, talagang they are not just the creator, but they are the co-creator. If they are doing something, kailangan hindi lang ikaw yung laging bida, o hindi lang ikaw ang laging pabida.
Ibig sabihin, lahat kayo nagtulong-tulong para mag-success yung bagay na yan o mag-succeed yung bagay na yan. So sa learning style naman, the builders, they are so formal for sure. Di ba? Ikaw yung nasa paaralan na bawal kang mag-ingay. Kailangan yung mga panahon na yan, yung may mga binabato ng mga holen, binabato ng mga golf, na bola ng golf. Grabe, napaka-sakit siguro no, pag bola ng golf yung ibatuin sa'yo. Formal talaga, traditional yung pag-aaral na you can carry all your books in the school, you will research and library, 'di ba? Lahat sasauluhin mo, lahat susulatin mo. Ngayon kasi pag nasa school na, screenshot na lang 'yan. Hindi na nagsusulat yung mga bata. Hindi na sila pupunta sa library, hindi na sila nagse-search. Dati ultimo years, alam natin sa mga books kung kailan 'yan pinablish, pinag-aaralan natin. The baby boomers, they're so structured naman. So itong baby boomers talaga, for sure, kapag you are materially successful, kailangan talaga structured lahat ng plans mo. Kailangan founded. So itong baby boomers talaga, pinag-aralan nila ang mga plano na ginawa nila. The Generation X naman is the participative. Ayan, nakikipag-participate sila sa pag-aaral, 'di ba? Parang learning is fun. Learning is for everybody, 'di ba? Learning is never stop learning. Yan. And then the Generation Y naman ay the interactive. Oh, syempre, ito yung mga generation na hindi na nakaka-boring eh. 'Di ba? Interaction na sa loob ng pag-aaral. Kailangan, yan yung mga teacher na, hindi lahat ng sagot nyo mali. May mga teacher na ganun eh. Noon kasi, nung mga formal education pa, parang pag mali ka, sasabihin, mali, ganito, mali yung sagot mo. Pero itong Generation Y, sila yung, sige, magsagot lang kayo, walang mali, lahat tama, i-correct din natin yan, basta sumagot kayo. They want interaction in the class. The Generation Z naman, they are the multimodal. And then the Generation Alpha, they are the virtual. For sure, virtual talaga. So, gamit na gamit nila yung sense ng kanilang eyes. Wala sa lahat, sa cellphone, sa laptop, sa kung ano mang gusto nilang gawin, mas talagang piniplease nila ang sense ng kanilang eyes. Kaya nga ngayon, di ba, ang daming mga maliliit na bata ang tataas na ng grado ng kanilang mata. Mga Generation Alpha, ang lalakas, ang kakapal na ng mga salamin nila. Kasi gamit na gamit yung sense ng kanilang mata. Yan. The influence or the advice sa mga builders, they are the officials. And then sa boomers, they are experts. Talaga, syempre, structured and experts. Kasi if you want to be, naman talaga, financially successful, kailangan yung ginagawa mo, expert ka eh. Kaya dito naging expert sila. Dito yung mga times talaga na ang daming sumikat na mga company, brand na mga bag, brand na mga t-shirt, brand na mga shoes. Yan, di ba, pagtapos ng war, pati nga yung mga Louis Vuitton na bag, dyan sumikat eh, na naging resilient sila mula sa square lang na bag, hanggang sa nakapag-isip si Louis Vuitton na gumawa ng iba-iba pang mga structured ng bag. Ayan. So, ditong mga baby boomers talaga ay naging business-minded talaga sila at yung mga ginagawa talaga nila ay napakaganda. So, dito naman sa X, they are the practitioners. Oo. Tapos dito sa Y, peers. O, 'di ba? Sa influence, mas makaibigan talaga mga Generation Y. Sila, makaibigan. Kaya nga ang saya ng buhay talaga ng Generation Y eh. Diba? Yung mga 80s, mga 90s, talagang parang hindi pa masyado mga cellphones. More on pa sila, mga peers, mga barkada, yan. Sa Generation Z naman, yung mga forums. More on na sila, dito na nauuso-uso na yung mga usap-usapan, yung mga cellphone, mga text, mga, anong tawag doon kapag ka ng mga text for everybody, you will send it to everybody, ganyan. Yung sa text pa lang nun ngayon sa Generation Alpha, syempre chat box na yan, di ba? Chat na lang. Sa builders, sa marketing, they are traditional, syempre pre-print lahat.
Sa baby boomers naman, sa broadcast, mas. Kaya talaga sila sumikat. Parang gustong-gusto ko itong mga baby boomers, no? Parang sila yung matatalino, alam nila yung ginagawa nila. Talagang expert sila, di ba? Sila yung sa broadcast, sa mass, tinarget nila. Dito naman sa X, sila yung mga direct and targeted. Talagang diretsahan. Pag may ginawa sila, diretsahan. Kunyari, siguro kung anong ginawa nila, diretsahan. Gano'n. Then the Generation Y, dito na nag-uso yung mga online, ganyan. Sa Z naman, sa mga digital and social. And dito naman sa Generation Alpha, ito na yung mga real time. Kaya ang nauso na yung parang raw video lang. Diba? Kapag sa marketing nila, kung noon, napaka-formal, kailangan lahat ay malinis, maganda. Sa Generation Alpha ay yung parang napaka-raw ng kanilang mga marketing style, di ba? Tignan nyo sa Reels. O magre-reels lang sila ng anything. Something, kahit ano lang, na nakikita sa mundo. O, di ba? Yung mga vlogger. Kung ano-ano lang ang pinupost nila. Di ba? Parang, yun lang yung sa Generation Alpha. Yan naman yung sa kanila ngayon na parang kung ano lang, yun yung market nila eh. Napaka-raw lang. Kung ano lang sila, yun lang i-post nila. Pag nagustuhan ng mga may gustong attitude na ganun, ifa-follow sila. So, yung iba't ibang generation nagbabago, di ba? So, marirealize natin, kaya may ibang mga teacher, may ibang mga mami na, yung panahon namin, ganito kami, ang babait namin, nung panahon kami, titigan lang kami, tahimik na kami. Bakit? Kasi nung panahon nyo, ang learning style ay formal. Tititig lang si teacher, titigil na kayo. Di ba? Kasi nga, napaka-formal. May mga magulang, yung panahon namin, ano kami, nag, nag, nagbabasa lang kami ng mga books. O, di ba? Ngayon nga, ang sasabihin ng mga bata, hindi na sa amin mahirap ang mag-aral. We can search everything on Google. Di ba? Madali na lang sa amin ang mag-aral. Noon, nagsusunog pa kami ng kilay. O ngayon, di ba? Napupudpud ang aming mga kamay, kakasulat ng re-reviewin. Ngayon, ang mga bata, napupudpud ang kamay, kaka-ML o kaya kaka-code M. Di ba? Nagbabago talaga ang lahat. The generation, even from the toys, from the sa sasakyan, sa pagtuturo, nagbabago ang lahat. Kaya sa atin, ng mga teachers sa children, kailangan nag-elevate din tayo ano yung mga dapat natin gawin. So next, kung may question po kayo, ay pwede po mamaya. So the different age groups of children. The different age groups of children, when it comes to organizing children's ministry in a church, it is important. When it comes to organizing a children's ministry in a church, it is important to consider the various age groups. These are the church children's ministry based on age groups. So we will study later about the different methods and approaches for each group. Okay. So ito po yung mga barrier ng iba't ibang edad. Sa kung may mga teacher na, syempre alam po nila ito. Sa preschoolers, ito yung mga ages 2 to 5. Meron, alam nyo kasi meron mga 2 years old na ngayon na talagang alalaking bulas din. They can, kaya na nila makipag-communicate, kaya na nila makaunawaan kung anong sinasabi mo. Welcome na rin sila sa ganitong pag-aaral. Itong early elementary, ito yung mga ages 6 to 8. Sila yung mga grade 1, grade 2. Elementary, sila yung mga 9, 10 years old. Diba? Sila yung mga 4, 5, 6. And then the preteens, sila yung mga 11, 12 years old. The juniors, they are the 13, 14 years old. And most of churches doesn't recognize teenagers as children. Most churches consider this age group as under youth category. Oh, even pala yung panganay namin ay still children, 'di ba? Nasa stage pa rin sila.
So, kung magtuturo kayo ng bata at gusto niyang gumawa ng children's ministry in the church, o 'di ba, sa community, 'di ba? Ito yung mga nakapaloob na edad pa, 2 to 5 years old, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, and 13 to 14. Kaya minsan nga, yung mga 13 to 14, ang lalaking bulas na niyan. Ako po, kung mapapansin nyo, yung mga 12 years old pa lang ngayon, ang lalaki na nilang mga bata. Kaya pag tinignan mo, parang ilang taon ka na, siguro maybe you're 14, 16, and then they will say na, I'm just 12 years old. Pero nandun pa lang pala sila uh, sa part ng children, di ba? Kaya kailangan natututukan pa rin sila at natuturuan sila. So sa juniors ang tawag sa kanila. Next po. The 6 differences of children ministry and small churches and big churches. Teaching children in Sunday school can vary significantly depending on whether it takes place in a small church or a big or mega church. We must first try to understand their uniqueness and handling children ministry. So here are some of the differences you might encounter. So number 1, the class size. In a small church, Sunday school classes tend to have a smaller number of children. This allows for a more intimate and personalized teaching experience. Teachers can give individual attention to each child and cater to their specific needs. In contrast, big or mega churches may have larger class sizes, making it more challenging to provide one-on-one attention to every child. Okay. So, yung difference nga sa children ministry in small churches and big churches. Number 1 is the class size. Dahil maliit ang church na kinabibilangan mo, for sure, baka problemado pa madalas kung saan ang room for kids. Tama? Excuse me, tama po ba? Sa iba, kunyari, yung church po natin dito sa yung church natin na Pioneer sa dito po, kaka-Pioneer lang. Wala pa kaming wala pa kaming room for children. Merong bakanting lupa na pupunta kami sa ilalim ng mangga kasi doon malamig yung hangin, ganon. So, we have yung wala pa talaga kaming classroom for kids. Yan. Pero yung isa namang church na hawak po natin ay meron silang room for kids. Merong pang maliit na room, merong mas maluwang na room. Diba? So sa mga small churches, ito yung isang problema. Magkagandahan naman, kapag meron kayong maliit na room for kids, mas madali mong makita yung kakayanan at kahinaan ng isang bata. Mas madali mo silang ma-one-on-one, yung attention mo, madaling makita mo yung mga bata kung anong pangailangan nila, yung mga needs nila, diba? Pero kapag ikaw naman ay mega church, diba? O you have a larger class size, one teacher is not enough, I must say. At least meron ka 3 to 4 na mga teacher aid na kasama para nakikita lahat ng pangailangan ng mga bata. At kapag meron na ako, pangarap ko magkaroon ng church for kids, 'di ba? Na dati ang mindset ko lang talaga is children is just a kid. Na you will make a room for them to make a coloring, to dance, to sing, ganyan. And then there are one pastor na pumunta sa Korea, si Pastor Jeron, yung teacher natin sa music. Nakita ko na yung room nila, room for kids, is meron silang service. Meron din silang mga drums, mga keyboard, lahat. Tapos meron din silang preacher for kids. May service sila for kids. Kaya parang sabi ko, ay, yun yung matagal ko ng pangarap, na yung mga bata talaga ay parang hindi sila basta parang itratong bata lang. Bago sila ay isang
isang nilalang ng Diyos na kailangan kung ano ang trato natin sa mga adult, sa mga young people, wag nating i-neglect kung ano rin ang pangailangan ng mga bata. Kaya parang pinangarap ko na merong isang room na kasi minsan ang iniisip ko, ang sitwasyon ng mga teacher, paano sila nagsiservice? Paano sila nafi-fit ng words of God? Kung nagtuturo sila ng bata, paano sila nakakapakinig ng salita ng Panginoon kung sila yung teacher ng children? 'Di ba? At sobrang nagtuturo sila lagi, na-stress sila sa mga bata. Paano na sila? So parang na-realize ko na bakit hindi natin ibigay yung pangailangan ng bata na binibigay natin din sa mga adult, pero tayo ang mag-adjust, di ba? Meron silang opening song, opening prayer, they have praise and worship, and then makikinig sila ng salita ng Panginoon sa tamang edad din nila. They have a place na para sa kanila, di ba? So, kung ganun siguro, if you have a mega church na, siguro ang place na lang talaga, ay wag nang i-prepare na parang coloring, just school. Prepare it as ano, worship hall, 'di ba? Kapag mayaman ka na talaga, ang your room for kids, you prepare it as a worship hall. Yun na ang parang kung ako ang magkakaroon ng maraming blessing at meron ng mega church, siguro yun ang nanaisin ko talaga na magkaroon na ng ganoong lugar para sa kanila na makakapag makakapagpaalab ng pag-ibig nila sa Panginoon. Next, number 2 is the resources. The big or mega churches often have more resources at their disposal. They might have dedicated Sunday school curriculum, teaching materials, interactive activities, and multimedia resources. Small churches, on the other hand, may have limited resources and rely on a more traditional approach to teaching with fewer specialized materials for them to grow spiritually. Ayan. So, yun naman talaga ang kaibahan. The mega church, marami silang mga resource, di ba? Marami silang mga books, marami silang mga Sunday school materials, meron silang mga iba't ibang activities, meron silang multimedia, they can watch on big television or on a, ano ba to, mga power projector, di ba? And then sa mga small churches naman, syempre, limited yung kanilang resource. Baka sila pa yung gumagamit ng Manila paper, nagpapapotocopy, ganito na iba't ibang materials para lang lumago sila spiritually. But, syempre si Lord, alam niya kasi ang kalagayan ng isang lugar. At kung sino ang napagkatiwalaan sa maliit na bagay, as mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Kasi depende yun sa kakayanan din talaga ng tao. Depende sa audience mo. At ilalagay ka rin talaga ni Lord sa kung anong lugar ka nararapat. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, gusto ko sana sa mega church na lang ako, malaking church ang hawak ko kasi ganito yung teacher naman ako, baka nga nakapasa ka pa ng teacher, ganito. Pero bakit yung tinuturuan ko yung mga batang ganito lang. You know what? Even Jesus, ginawa niya yun, di ba? Pinakamababang posisyon yung kanyang dinatnan dito sa lupa. Pero hindi naging hadlang yun para turuan niya ang ang mga tao ng kanyang mga salita, 'di ba? Kasi ang totoong matalino kahit saan mo dalhin 'yan, ang totoong may passion ay totoong may sympathy, ang totoong merong empathy sa mga bata at committed sa pagtuturo sa mga bata, kahit saan mo dalhin, hindi mahahadlangan ng resources ang kanilang pagtuturo sa bata, 'di ba? Kaya wag malimitahan ang ating pagtuturo sa mga bata. Depende sa kung anong church ang kinabibilangan natin. Kasi alam ni Lord kung saan tayo nararapat. Pero kung talagang may kakayanan ka at may talino ka, alam mo kahit nasa small church ka, makikita nila talaga magle-level up ka. Kung paano ka magturo sa mga bata, paano mo abutin yung mga bata, paano ka mag-DIY ng mga pagtuturo mo sa kanila, 'di ba? Ililid ka rin naman talaga ni Lord sa mga dapat mong gawin. At if you have a mega church naman, si Lord din ang naglagay sa iyo dyan. Kung ano mga resources na nariyan sa harapan mo, gamitin mo yan para sa ikakalago ng gawain ng dito sa lupa, lalong-lalo na sa mga bata. Diba? Kaya kung nasaan tayo ngayon, guys, ay
gamitin nating resource yan para mas mapadali ang pag-abot natin sa mga bata. Next, the variety of programs. Big or mega churches typically offer a wide range of programs and activities for children. Apart from regular Sunday school classes, they might have vacation Bible school, kids club, media-driven presentations, and special events. These larger churches often invest more in creating immersive and engaging environments for children. Small churches may run fewer programs due to limited resources or less demand. Sometimes, small churches doesn't have children ministry yet. Oy, 'di ba? Kung ang mga mega church ay kayang-kayang gumawa ng mga programs, mga kids camp, mga DBBS. Sa mga small church naman, sometimes, yun yung humahadlang sa atin para magkaroon ng children's ministry, yung mga programs natin. Pero habang nag-aaral tayo dito, if we are part of a small church, pwede siguro, kaya mong gumawa ng program na makapag-start ng children's ministry sa isa church. Kasi ang mga bata, pag nasa loob ng church, kailangan hindi sila nane-neglect na parang naglalaro lang, hahayaan lang sila, di ba? Ikaw, pag-apuyin mo ang passion sa iyong heart na kahit wala ka pang classroom, wala kayong upuan, wala kayong mga lamesa, let the fire start from you. Diba? Mag-umpisa sa'yo. At habang tumatagal, marirealize mo, baka mamaya nasa mega church ka na. Next, staff and support. Support. Big or mega churches generally have larger staff teams including dedicated children's ministry, leaders, coordinators, and volunteers. They have the ability to provide more support and training to Sunday school teachers. In smaller churches, the responsibility may fall on a limited number of individuals, including volunteers, who may juggle multiple roles and multitasking. So, ganun talaga, kapag big church ka na, nilagay ka ni Lord sa mas maraming tao, you need more staff and support. Kapag smaller churches, minsan, wala pang nag-volunteer na magturo ng mga bata. Kaya kailangan ay, sa atin na nag-aaral ay magkaroon talaga tayo na hindi mahadlangan ang pagtuturo natin sa mga bata. Community connections. Small churches often foster a strong sense of community and closer relationship between students, parents, and teachers. The smaller size allows for more frequent and meaningful interactions outside of Sunday school. In big or mega churches with larger congregation, it can be more challenging for teachers to build deep connections with each child and their families. Diba? Siyempre, ang tao talaga, money makes the world go round. If you have a big church, mas madaling ang tao ay sumunod sa'yo. Tama naman yan, di ba? If you are a politician, if you give money for everybody, iboboto ka nila. Diba? Madali kang kumuha ng simpatya kapag marami kang pera. Kapag maliit ang church mo, anong sabihin ng ibang mga magulang? Huwag kayong pupunta dyan. Baka mamaya mga nagkikidnap yan ng mga bata. Diba? Yan ang sinasabi ng ibang mga magulang. Huwag kayong pumunta dyan at baka wala kayong mapapala dyan. Pero kapag malaki ang church na hawak mo, baka pa yung mga magulang ang magsabi na, sige, magsimba kayo dyan at maraming mga pagkain. Diba? Meron talagang dyan, meron talagang differences sa community connection, for sure. Pero hindi mahahadlangan yun ng passion natin bilang teacher sa pagtuturo sa mga bata. What would Jesus do? Even Jesus, di ba? Hindi talaga nahadlangan yung inaabot niya sa kanyang pagtuturo. Di ba? Kaya nga kahit nga mga tax collector, kung tutusin, matataas na tao yun. Pero tignan nyo naman, nung lumapit sila sa Panginoon, sila pa ang nagpakumbaba na gusto nilang pumunta at pumasok ang Panginoon sa kanilang tahanan. Diba? Sino ba si Jesus nung panahon na yon? Siya ay anak ng isang, what's this one? Yung karpentero. Diba? Pero yung mga taong nakakasalamuha niya, mga tax collector, mga matataas na tao, pero hindi nahadlangan yon para abutin sila ng salita ng Panginoon. Kahit na hindi siya kinikilala sa community,
Pero ginawa niya yung part niya bilang anak ng Panginoon na pumunta dito sa lupa, di ba? Kaya sa atin din na tinawag sa ganitong ministry, hindi mahahadlangan. Kung minsan hindi pa kayo pinapansin ng ibang mga magulang, di ba? Nilalapitan nyo na sila, hindi kayo pinapansin. Ituloy lang natin. Ang mahalaga ay maipamahagi natin ang salita ng Panginoon. Mag-uumpisa sa mga bata kung yan talaga ang nilagay ng Panginoon sa iyong puso. Number 6, the church culture. Each church has its own unique culture and worship style. Small churches tend to have a more intimate and familiar atmosphere where children may feel more comfortable expressing themselves. Big or mega churches may have a more dynamic and energetic worship style and can offer larger scale productions or performances. Intermission number to small churches can do impromptu. In big churches, they should practice and show their best performance for showing hundreds of members their talents to glorify God. Siyempre, may kaibahan talaga yon, di ba po, ang ating sa worship, may sa style ng worship, may kaibahan. Sa mega church, meron silang energetic worship, meron silang mga kumpleto ang kanilang mga gamit. Sa mga small church naman, syempre, meron tayong intimate and familiar atmosphere naman sa maliliit na church. Pero para sa akin, walang maliit at malaking church. Sa quantity lang talaga nagkakaiba. Pero yung quality nun, yung may isang puso na nais umabot sa Panginoon, parang sa Diyos, wala naman siya sinasabi na ito malaking church, ito ay malapit sa puso ko. O itong maliit na church na ito ay malapit sa puso ko. Hindi parang walang maliit at malaki. Isa ang ating katawagan, nagkakaiba lang talaga sa quantity. Pero iisa ang kwalidad ng bawat churches. Since we are the temple of the Lord, di ba? Kaya kung iisa ang puso nung nandun sa mega church at iisa ang puso nandito sa small church, kaya nating mag-produce ng isang batang may takot sa Diyos kasi isa ang ating passion, di ba? Na kahit hindi man sing bongga nung doon sa mega church yung ginagawa ng mga bata, o hindi man sing intimate nung sa small church kasi mega na nga yung isa. Pero if we have one goal, we have one mission, and we are just declaring and doing what is in the Great Commission, isang bata ang kaya nating ma-produce, di ba? So, iba man ang culture sa church, pero Jesus culture dapat ang maituro natin sa mga bata. Amen? Amen po ba doon? Hindi yung culture ng church na kinabibilangan natin ang maitanim sa puso ng mga bata, pero yung culture ng Jesus culture dapat. Para pag nakita sila ng mga least fortunate na mga bata, hindi nila i-degrade na, sa amin, sa church namin, ganito, ang dami naming merienda, ang sasarap na merienda namin. Ito naman nasa malit ng church, ay kawawa kami, wala kaming ganito, ganito. Hindi. Pero if we have Jesus culture in the church, pag nagsama yung nasa small church and mega church, parang marirealize nila, you know what, iisa ang Diyos na pinapupurihan natin, mahal na mahal nila tayo. Jesus loves us, di ba? Parang dapat yun ang maitanim sa isip ng mga bata, hindi yung culture sa church. Pero may differences man, pero dapat ang panghawakan natin is yung kaparehas-parehas natin kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na yan. So, the different, punta na tayo, hanggang 6 lang ba yun? The different age groups of child. The different age groups of child. Pastor Eric, the different age groups of child na ba? O baka So overall teaching children in Sunday school can be a fulfilling experience in both small or big or mega churches. The approach may differ, but the ultimate goal remains the same: to provide children with a solid foundation of faith, to know and be in love to Jesus Christ as their Lord and Savior,
to teach biblical principles and help them grow spiritually, emotionally, intellectually, morally, and socially. So katulad nga ng sinabi ko kanina, big or big or small churches, kailangan makita natin yung ultimate goal natin na may provide natin sa mga bata yung solid foundation of faith. Malaman nila at mas ma-inlove sila kay Jesus Christ bilang kanilang Lord and Savior, not just Savior but as Lord, diba? Marami kasing mga Kristiyano ngayon, they just accept Jesus Christ as Savior but not as Lord. Diba? Kaya dapat yung mga bata maturuan natin sila na you should accept Jesus Christ as your Savior and as your Lord. Diba? Hindi mo lang siya basta dapat mamahalin. Pero kailangan susundin mo siya dahil din siya ay yung Diyos. Diba? As your Lord. Diba? Maturuan sila ng mga principles na tutulong sa kanilang lumago spiritually, emotionally, intellectually, morally, and socially. So, huwag naman puro spiritually. Diba? Mahirap naman yung puro naman ikaw ay makadiyos. Tapos, hindi na naging makatao. Kaya nga tinuturuan natin yung mga bata na mag-bless lagi, mag-bless, mag-bless. Sinasabi ng mga tao na, bakit nagbe-bless? Di ba, ang bless, pang Pasko lang yan. Bakit pagbe-bless mo na? Hindi Kung ikaw ay makatao, noon pa man, nung unang panahon pa man, dapat ituro sa mga bata na magmano sa mga nakakatanda. Huwag ang puro spiritually na lang. Kailangan turuan mo pa rin silang maging makatao, tamang paggalang, tamang pagsasalita, tamang pakikipag-interact sa mga tao, emotionally, di ba? Kailangan maging malakas ang kanilang loob. Habang nagtitiwala sila sa Panginoon, ay lumalakas ang kanilang loob. Ano man ang kanilang pinagdadaanan, ay ibigay nila sa Panginoon. Bagamat dapat i-validate kung ano man ang kanilang nararamdaman, di ba? Emotionally. Kaya nga, ako as a mother, parang kailangan i-validate mo lahat ng emotion. Parang napakinggan ko nga na mahirap naman yung mga bata na kailangan you are strong emotionally. Huwag kayong iiyak. 'Di ba? Yan ituro mo sa mga bata. Kasi ang mga mahihina lang ay umiiyak. Mga sinasabing ganyan. 'Di ba? Ibang mga teacher o ibang mga mami. Bakit pa ibibigay ang emotion na yan? Bakit pa tayo bibigyan ng luha ni Lord? Bakit pa kinreate ang luha? Kung sign pala ito ng kahinaan. Diba? Kasi si Lord, even their emotion, He created it. Diba? Hindi mo naman sinasabi sa mga bata na kapag tawa sila ng tawa, huwag kayong tumawa, tawa kayo ng tawa. Diba? Pero pag umiiyak, kadalasan sinasabi, huwag kang iiyak, huwag kang iiyak. Pero pag tumawa, hindi naman natin sila pinipigilan. Kaya dapat i-validate natin yung emotion ng lahat, kailangan maturo sa mga bata kung paano nila i-handle ang kanilang emotion. Yan. Intellectually, kailangan marunong din sila, 2 plus 2. O, di ba? Jesus, siya ay pinakain niya ang 5,000 katao. Di ba? Ilan, tapos nagtataka yung mga bata, ilan ba yung 5,000? O, di ba? Hindi nila alam. Sabihin mo, 5,000, di ba? 5,000. May iba mga bata kasi hindi malunong sa Tagalog. Mas alam nila English. Yung Monday, alam nila. Pero pag Lunes, hindi nila alam. O, di ba? Sabihin mo na 5,000 is equals to 5,000. Di ba? Pinakain niya ng 2 isda at 5 tinapay. O, so, 2 plus 5 equals baka hindi pa nila alam. Equal 7. Di ba? Parang dapat habang nag-aaral sila, natututo din sila, nadadagdagan ang kanilang kaalaman intellectual. At nagkaroon ng sign si Lord ng rainbow na hindi niya nawawasakin ang mundo o gugunawin ang mundo sa pamagitan ng tubig at nagbigay siya ng rainbow. So ano ang color ng mga rainbow? Di ba? Ang color ng rainbow ay Roy G. Biv. Di ba? Red, orange, yellow, blue. Para pagtapos naman ng pag-aaral, pagtuturo mo sa mga bata, pagdating nila sa school, mayroon silang something to be proud of na natutunan nila sa loob ng church. Alam ko na ang
color ng rainbow, o, di ba? Dapat talaga balance yan. Morally, tuturuan mo sila. O, pag may kausap kayo, magpo, di ba? Po at opo, pag dadaan kayo o gusto nyo magsalita, sabihin nyo, excuse me po, pwede po ba akong magsalita? O, excuse me po, dadaan po ako. And socially, kailangan naman, huwag masyadong timid, di ba? Na parang, wag masyadong tahimik. Pag may tao, marunong ding makipag-social, o wag naman yung masyadong balasupas na pag may tao ay parang sobrang ikaw na lang yung tinitignan ng lahat. Marunong ka rin itim yung sarili mo. Diba? Opo. Pag maraming mga tao, marunong din tayong tumahimik. Pag nagsasalita sila, tatahimik lang tayo. Diba? Kaya, tuturuan natin sila kung paano nila mahahandle yung mga meron sa kanilang katauhan na nilikha ng Panginoon. Okay, next. Okay, effective teaching methods and strategies for different age groups. Ages and strategies, stages. The strategies of teaching children and different age groups. So, hope nandyan pa po kayo, nag-aaral at nakakapag-aral po sa atin sa gabing ito. Ayan. So when it comes to strategies and approaches in a Sunday school teachings, it's important to consider these different age groups of children. Let us now learn the most effective approaches for each level. Organizing a children's ministry in a church, it is important to consider the various age groups and their specific needs. So here are some possible methods and strategies for church children ministry based on age groups.